Ang kwento ni Iron Man. Welcome back to my channel. Class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang superhero na walang superpowers. Walang kagat ng gagamba. Walang alien blood. Walang magic hammer. Pero kaya pa ring makipagsabayan sa mga Diyos, halimaw, at aliens. Si Iron Man. Ano nga ba talaga ang kwento sa likod ng superhero na ito? Alamin dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Master Bulalord. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga Pinoy dyan sa United States. Ang tao sa likod ni Iron Man ay si Tony Stark. Sino nga ba si Tony Stark? Class, isipin ninyo ang isang tao na may sobrang talino, sobrang yaman, sariling kumpanya, at kayang gumawa ng makabagong teknolohiya habang ang iba ay naghahanap pa lang ng charger. Iyan si Tony Stark. Isa siyang inventor at industrialist na nagmana ng Stark Industries. Isang kumpanyang gumagawa ng makabagong teknolohiya at mga kagamitang militar. Sa madaling salita, successful siya. Pero medyo mayabang din. Mahilig sa party. At sanay na nakukuha ang gusto niya. Kung may social media noon, malamang verified agad ang account niya. Pero class, dumating ang araw na nagbago ang lahat. Habang nasa isang conflict zone para magpakita ng bagong teknolohiya, nasugatan si Tony Stark sa isang pagsabog. May mga piraso ng metal na tumama malapit sa kanyang puso. Nabihag siya ng mga armadong grupo at pinilit gumawa ng makapangyarihang armas. Pero imbes na armas ang gawin niya, may naisip siyang mas matalino. Sa loob ng isang kuweba, gamit ang mga piyesa at materyales na mayroon siya, gumawa siya ng isang bakal na baluti. Hindi ito makinis, hindi ito maganda, pero gumana. At iyon ang unang Iron Man suit. Ginamit niya ito upang makatakas at mailigtas ang kanyang sarili. Dito nagsimula ang alamat, mula negosyante hanggang bayani. Pagbalik ni Tony sa Amerika, may napagtanto siya. Marami sa mga armas na ginawa ng kanyang kumpanya ang napupunta sa maling kamay. At minsan, ang mga imbensyon niya mismo ang nagdudulot ng gulo. Kaya gumawa siya ng malaking desisyon. Unti-unti niyang iniwan ang negosyo ng paggawa ng armas. At ginamit ang kanyang talino upang protektahan ang mga tao. Patuloy niyang pinahusay ang Iron Man suit. Nagkaroon ito ng kakayahang lumipad, malalakas na sandata, advanced computer systems, at napakaraming gadgets, parang smartphone na nilagyan ng rocket, artificial intelligence, at milyon-milyong dolyar. Bakit siya kakaiba? Karamihan sa mga superhero ay may powers. Si Spider-Man, nakagat ng radioactive spider. Si Thor, isa ng Diyos. Pero si Iron Man, tao lang, napakatalinong tao. Ipinapakita ng kanyang kwento na minsan, ang pinakamalaking superpower ay hindi lakas, hindi bilis, hindi paglipad, kundi kaalaman at kakayahang lutasin ang problema. Pero class, hindi robots o villains ang pinakamahirap niyang kalaban. Sarili niya. Sa mga comics, ilang beses ipinakita na si Tony Stark ay dumaan sa personal na problema. Kabilang dito ang kanyang pakikipaglaban sa alcoholism.
Ito ang naging sentro ng sikat na comic storyline na Demon in a Bottle. Dito nakita ng mga mambabasa na kahit henyo at bilyonaryo ka pa, maaari ka pa ring magkaroon ng mga kahinaan. At marahil yan ang dahilan kung bakit naging relatable siya. Hindi siya perpekto. Nagkakamali siya, natatalo, nasasaktan, pero bumabangon ulit. Noong 2008, nagbago ang lahat. Inilabas ang pelikulang Iron Man at si Tony Stark ay ginampanan ni Robert Downey Jr. Sa panahong iyon, hindi pa sigurado ang marami kung magiging matagumpay ang pelikula. Pero naging napakalaking hit ito at dito nagsimula ang Marvel Cinematic Universe o MCU. Unti-unting naging isa si Iron Man sa pinakasikat na karakter sa buong mundo. Hindi lang dahil sa kanyang armor, kundi dahil sa kanyang personalidad. Matalino, nakakatawa, mayabang minsan, pero may mabuting puso. Sa paglipas ng mga pelikula, nakita natin ang pagbabago ni Tony Stark. Mula sa isang taong iniisip lang ang sarili, naging isang taong handang magsakripisyo para sa iba. At sa pelikulang Avengers Endgame, dumating ang kanyang pinakamahalagang sandali upang iligtas ang buong universo laban kay Thanos. Isinugal niya ang kanyang buhay. At sa kanyang huling sandali, binigkas niya ang isa sa pinakasikat na linya sa kasaysayan ng pelikula. I am Iron Man. Isang simpleng pangungusap, pero para sa milyon-milyong tagahanga, isa itong simbolo ng tapang, sakripisyo at paglago bilang tao. Bakit mahal siya ng mga tao? Maraming superhero ang malakas. Maraming superhero ang makapangyarihan. Pero si Iron Man ay nagpapaalala na hindi mo kailangang maging perpekto upang maging bayani. Maaari kang magkamali, maaari kang madapa, maaari kang magkaroon ng mga kahinaan. Pero kung handa kang matuto, magbago at tumulong sa iba, maaari ka pa ring gumawa ng kabutihan. Si Iron Man ay isang superhero ng Marvel Comics na nilikha ni Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck at Jack Kirby noong 1963. Sa likod ng kanyang bakal na baluti ay si Tony Stark, isang henyo at bilyonaryong inventor na gumamit ng kanyang talino at teknolohiya upang maging bayani. Sa paglipas ng panahon, naging isa siya sa pinakasikat na superhero sa mundo dahil sa kanyang katalinuhan at kahandaang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, hindi mo kailangang magkaroon ng superpowers para maging bayani. Minsan, sapat na ang talino, tapang, at pusong handang tumulong sa kapwa. Class dismissed.